Praise the Lord! Magandang buhay po sa inyong lahat. Our topic today is the power of the Holy Spirit in you. From book of Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Let's read our scripture sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po dito, verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin sa hilig ng laman. Verse 17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Verse 26, huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-iinggitan. Praise the Lord, pinagpala na po ang kanyang salita. Let us go to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you so much once again sa isang pribilehiyo, Lord, na kami ay tatanggap ng iyong espiritual na pagpapala sa oras na ito. Father, as we open your precious word today, enlighten our minds, stir our hearts, and strengthen our faith. Help us, Lord, to observe and understand the scriptures and apply them into our lives in the name of Jesus. Let your Holy Spirit guide us to deepen our faith as we seek to know you more and more, Lord. Hallelujah. We commit and surrender everything to you. Empower me, Lord, as I preach. Father, I pray, bless all the viewers. Malaya po kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Sa iyo lamang, O Diyos, ang kadakilaan, kalwalatian. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli po ang ating topic, the power of the Holy Spirit in you. In me. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu ay ang mahinahon at banayad na tinig sa loob natin. This is a small voice within us. Ang isang kamanghamanghang katotohanan ay hindi ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa ilang mga tao lamang o sa ilang mga espesyal na Kristiyano, mananampalataya. Ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa ating lahat. Amen? God has given the Holy Spirit to all of us. As believers, we have the power of the Holy Spirit inside us. But His power won't work until we put it to work. Kaya yun po ang nararapat na gawin po natin, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Meron tayong gagawin. Ang Diyos ay nagpadala upang tulungan tayo para gawin ang kanyang kalooban. To strengthen us, to counsel. Ngunit hindi siya gagawa ng mga bagay hanggat ito ay hinihingi. Nasain mo, kapatid, na iparanas sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang banal na Espiritu. Marami pong mga Kristiyano ang nami-misunderstand ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Naghahanap sila ng ibang paraan upang pasiglahin
palakasin ang kanilang spiritual life. Okay? Hindi nila naiintindihan na ang banal na espiritu ay isa sa susi sa spiritual na paglago. Tama po ba? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, your body is the temple of the Holy Spirit. You do not belong to yourself. So the Holy Spirit is our advocate. Tagapagtanggol po natin. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan sa makadiyos na pamumuhay. Ngunit, hindi mo ito basta mararanasan openly, kapatid, kung hindi ka namumuhay sa impluensya ng banal na Espiritu. Napakahalaga that you should live in the Spirit. Kagaya po ng isang tao na may isang balon ng langis or mina ng langis. Ngunit hindi alam na ang langis ay kinakailangan to make the car run. So ang Espiritu Santo ay parang langis din. Laging handang tumulong sa atin anumang oras. Ang kailangan lang natin ay mapuno nito at maimpluwensyahan. Amen? Today, what happens when we live a life governed by the Spirit's power? Ano ang mangyari kapag namumuhay tayo na pinamamahalaan o pinananahanan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Kaya sabi doon sa verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So our first point, we will not follow the dictates of our sinful nature. Hindi natin susundin ang dikta ng ating makasalanang kalikasan. Titus chapter 2 verse 12, we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this world with wisdom, kapatid, with righteousness and devotion to God. Yan ang kailangan po natin gawin. Hindi natin magagawa o makakapamuhay ng may karunungan at katwiran without the help of the Holy Spirit. Kaya kapatid, napakahalaga ang kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya huwag kang manangan, kapatid, sa iyong sariling lakas, sa iyong karunungan. Umasa ka sa kilos ng banal na Espiritu. Sabi ng verse 17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kapatid, sa larangan ng digmaan, napakahalaga ang kilos ng Diyos. Napakahalaga ang kamay ng Diyos. That's why you need to seek Him, to dwell on Him, rely in Him. Amen po ba? Our body must be trained to follow the will of the Holy Spirit. I-train natin ang ating kaisipan, ang ating sarili, na sumunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Our spirit must be turned with the Spirit of God. Verse 19 hanggang sa mga sumusunod, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkababahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, we must be careful. Let the influence of the Holy Spirit be upon us. Amen? Minsan sabi natin, konti lang. Minsan lang naman eh. Halimbawa, tikim lang ng alak. Dahil ang katawan natin ay templo ng Diyos, sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 12, all things are permissible, but not all things are beneficial, kapatid. Lahat ng bagay ay pinahintulutan, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapakipakinabang. Minsan hindi ka na nagiging aware, wala ka na pala sa kalooban ng Diyos. Don't compromise, kapatid. Romans chapter 14 verse 21, if another believer follows my example and falls into sin, pananagutan mo ito, kapatid. Kaya bantayan mo ang iyong patotoo. Tama po ba? Minsan may mga decision na gustong-gusto ng katawan.
pero hindi sigurado kung tama. Kaya sinasabi na po ng Biblia, Romans chapter 14 verse 23, if I'd partaking a doubtful thing, it is a sin. Kaya kung hindi ka sigurado sa isang bagay, huwag mo nang ituloy, kapatid. Magkakasala ka lang. Kung hindi ka nagiging tapat sa iyong paniniwala, kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Those are the lusts of the flesh, but the Holy Spirit is contrary with it. Salungat ito. Okay? Kaya kailangan nating pasakop sa Espiritu. Siya ang nagsasabi ng mali, kapatid. Yan yung inner voice. Kaya nag-grieve ang Holy Spirit sa atin minsan eh. Tignan niyo po si David. Sabi niya, take not your spirit from me. Kasi nakagawa siya ng kasalanan sa Panginoon. Okay? Murder and adultery, kanyang kasalanan, matindi. Ang maganda po dito, si David ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Search me, O God, and renew my spirit within me. Alam niya kasi, yan din ang gusto sa atin ng Panginoon. Buong puso tayong lumapit at magpakumbaba. Aminin natin ang ating kamalian sa harapan ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ang magkukumbinsi sa mundo ng kasalanan. John chapter 16 verse 18, the Holy Spirit will convict the world of its sin. Tandaan po natin, the desires of the flesh are destructive, dangerous. The desires of the flesh and life in the Spirit are incompatible. Hindi pwedeng pagsamahin yan. That's why we should dwell in the Spirit. Manatili tayo dyan, kapatid. Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Our second point, what happens when we live a life governed by the Spirit's power? We will bear the fruit of the Holy Spirit. Okay? As believer, as Christian, dapat nataglayin natin ang bunga ng banal na Espiritu. It is a challenge for us na tayo ay mamuhay sa bunga ng banal na Espiritu. The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Siyam po yan. At isang bugkos po yan, mga minamahal. A filled spirit life manifests a life in Christ. Amen po ba? Ang taong spirit-filled o puno ng espiritu ay hindi po natitisod. Tama po ba? Kaya I encourage yung mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, this time, sabihin po natin, hindi ako madaling masaktan. Ako ay puno ng pagmamahal. Magpapatawad ako. Hindi ako natatakot. Pwede po ninyong i-comment down below. Salamat po sa inyong pagsama. Okay? Kung sasabihin ko sa globe, tugtog ka ng piano, ano ang gagawin nito? Nothingness lang siya sa ibabaw ng piano. Life without Spirit's power, walang music. Walang fruit of the Holy Spirit because of lust of the flesh. If you put your hand on the globe and play the piano, what happens? Ano pong mangyayari? Kaya magkakaroon po ng melody, magkakaroon ng music. Parehong bagay po. Okay? If we are Spirit-filled, we have music, the fruit of the Holy Spirit. We need to surrender our life to the Holy Spirit. Okay? Kailangan po natin i-offer, ipasubmit sa banal na Espiritu ang ating buhay. Kung babasahin po natin ang Book of Ephesians chapter 5 verse 18 to 31, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, marami po tayong matututunan dito. Kaya unang-una, ang asawang puno ng Espiritu ay nagpapasakop sa kanyang asawa. Kaya pangalawa, ang asawang puno ng Espiritu ay nagmamahal sa kanyang asawa. Ang isang employer na puno ng Espiritu ay patas sa kanyang mga empleyado. Ang mga batang puno ng Espiritu ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Ang aliping puspos ng Espiritu ay sumusunod sa kanyang boss or master. Ang isang estudyanteng puno ng Espiritu ay nakikinig sa kanilang mga guro. Tama po ba? Those are the manifestations of the Spirit-filled life. Kaya mga minamahal, ito po ang mga bagay na makikita natin
sa mga taong puno at puspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya magpasalamat tayo sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, nararanasan natin ang kilos ng banal na Espiritu. Hindi man natin nakikita, but He is still working in us. Thankfulness, not an act. It is an attitude. Malaya kang pumili, kapatid, kung ano ang gusto mong gawin. Kung maglilingkod ka sa Diyos, that is good and great. O paglilingkuran mo yung ninanasan ng laman mo, madadaya ka lang dyan, kapatid. Just to embrace the Holy Spirit. Amen po ba? Tandaan natin, ang pita ng laman, dito lang yan sa lupa. Pero ang Espiritu ay may buhay na walang hanggan. Ito ay nalalatag ko lang po sa inyo, pero kayo pa rin po ang mamimili. But I encourage you, kapatid, choose to live in the Spirit. Amen? Our third point, what happens when we live a life governed by the Spirit's power? Third, we will receive revelations from God. Okay, makakatanggap tayo ng kapahayagan mula sa Panginoon, mula sa Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nangungusap siya sa atin. At siya ang dapat na maghari sa ating mga buhay. Kaya kapatid, i-treasure natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. I-value natin ang salita ng Diyos. Dahil kailangan na kailangan natin yan. Para ang ating espiritu ay lumakas, sumigla, at nag-aalab yung ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah! Galatians chapter 5 verse 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Sabi sa English version, sa verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ang pangunguna ng Espiritu sa bawat bahagi ng ating buhay ay malaking impact po ito sa atin. Malaking impluensya sa atin. Dahil ito ang magdadirect sa tamang landas na dapat nating lakaran. Tama po ba? Kung sa highway, tatawagin natin ito yung pinakaradar mo. Kung sa weather naman, nagagamit ito sa pag-aaral ng weather conditions or climates. Ang sabi ng John chapter 16 verse 13, the Holy Spirit guides us in all truth. He speaks what we have heard. That is the wisdom from the Father. Okay, sabi ng Tagalog, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya kapag lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, laging nangungusap ang Panginoon, kung tayo ay laging nagbubulay-bulay, nagme-meditate ng salita ng Diyos, nangungusap ang Panginoon, at tinuturuan tayo kung anong dapat nating gawin. Kaya tandaan po natin, the Word of God is the final authority sa buhay po natin. Sa mga businessman, God will give wisdom how to increase profit para hindi mag-decrease ang finances. Sa mga magulang, God will give wisdom to settle the arguments of their children. Okay? Sa mga estudyante, God will give wisdom how to excel in class. Sa mga teacher, leader, preacher, mentor, God will give wisdom to preach the gospel with boldness. Amen po ba? Sa mga decision makings, God will give the right decision, right direction, and He can give common sense. Hallelujah. Naniniwala po ako, kapag nagdwell ka sa conviction ng Holy Spirit, there is victory. Magtatagumpay ka, kapatid. He can make extraordinary things. Hinding-hindi ka mapapahamak. Kaya anuman ang hakbangin natin, anuman ang mga plano natin, mga minamahal, ask the Lord for wisdom.
Sabi nga po ni Haring Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, nagpapasubmit ka sa kalooban ng Diyos. Nagpapasubmit ka sa kagustuhan ng Diyos. Sa kagustuhan ng banal na Espiritu. James chapter 1 verse 5, if anyone who lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hallelujah. The Spirit searches all things. The Spirit matters. Kaya mga minamahal, sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Verse 10, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Maliwanag po na sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Ano man yung mga plano natin, mga binabalak natin, entrust everything to the Lord. Ask the Lord for wisdom, kapatid. The Spirit shows us the deep secrets of God. Ang Espiritu ay nagpapakita sa atin ng malalim na lihim ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Dahil dito, madidiscern natin ang kalooban ng Diyos. Ang sagot sa ating mga panalangin, mga katanungan, ipapakita ng Diyos sa atin yan. Ipapahayag ng Diyos sa atin yan. Habang tayo ay nananalangin sa Kanyang banal na presensya. Kaya mahalaga po ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Be still and know that He is God. Hallelujah. Ang Diyos, kapatid, nangungusap siya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Nagpapahayag din siya sa kung ano ang Kanyang plano. So, be attentive, be sensitive, and be submissive sa leading ng Holy Spirit. Amen? Bilang pagwawakas, living by the Spirit's power is living in the supernatural. Hallelujah. You are blessed, kapatid, if you walk in the Spirit, if you live in the Spirit. Amen po ba? Hindi yan natatakot. Hindi yan napapanghinaan ng loob. Hindi yan nadadaya. Hindi yan nawawalan ng pag-asa. Hindi nadadaig ng tukso. Hindi natatangay ng agos ng mundo. Dahil siya ay namumuhay ng may conviction. Dedicated siya, committed siya kay Lord, devoted siya sa ating Panginoon. Yan ang pattern ng isang tunay na Kristiyano, kapatid. Tunay na mananampalataya. May paninindigan dahil may ipinaglalaban na katotohanan. Tama po ba? Draw near to God, and He will draw near to you. Hallelujah. Therefore, always activate the power of the Holy Spirit in you. Amen. Glory to God. I hope na kayo po ay napagpala sa kanyang mensahe sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po ay sama-samang manalangin. Heavenly Father, we praise you for the works of the Holy Spirit in us, through us. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan mo. Hallelujah. Father, we ask right now, more faith, more power, more boldness, more wisdom, and revelations from your words. In the name of Jesus, more favors and blessings, more healing, more miracles, signs, and wonders. In the name of Jesus. Help us, Father, to serve you more. In the name of Jesus. Fill us with your Holy Spirit. Empower us and strengthen us to do all things God calls us to do. In the name of Jesus. O Lord, I declare that you will bless all the viewers and listeners with long, full, satisfying life, fruitful life, blessed life, and delightful life. Grant all their prayers, Lord. Use them for your glory. Your name be magnified and be glorified, Father. Lord Jesus, Holy Spirit, this I pray
In Jesus' name, Amen.